Huwag kang matakot sa dilim ng kagubatan. Mas matakot ka kung ang nakakasalamuha mo ay aswang pala. Sa isang maliit na baryo sa gitna ng kagubatan ng Pilipinas, may mga kwentong pumapalibot tungkol sa nilalang na tinatawag nilang aswang. Sinasabi nilang ang aswang ay maaaring mag-anyong tao sa araw, ngunit nagiging halimaw naman sa gabi. Ayon pa sa kwento-kwento o balibalita, nangahabol daw ang aswang ng mga biktima para sa dugo at laman. Bagamat marami ang natatakot sa kwento, mas marami pa rin ang hindi naniniwala patungkol dito. Para sa karamihan kasi, ito ay isa lamang alamat na ginagamit upang takutin lamang ang mga bata. Isang hapon, dumating sa baryo si Lito, isang binatang galing sa Maynila na nagdesisyong bumisita sa kanyang lola na si Aling Rosa. Matanda na si Aling Rosa at nag-iisa sa kanyang maliit na bahay sa gitna ng niyugan. Mainit ang pagtanggap sa kanya ng kanyang lola, ngunit may kaibang alalahanin ang matanda. Tinawag nito si Lito sa kanyang pangalan habang naglalatag ng pagkain sa pagkainan. Ika pa nito na huwag masyadong magpapagabi sa labas si Lito. Pinaalalahanan din ni Aling Rosa na maraming kwento tungkol sa aswang at ayaw niyang mapahamak si Lito. Ngumiti lamang si Lito ng mga puntong ito. Lola naman, panakot lang yan no. Hindi na ako bata para maniwala sa mga ganyan. At kung totoo man yan Lola, edi sana marami ng mga pruweba na lumalabas sa mga ulat o balita na totoo ang mga aswang. Pero hanggang ngayon, wala namang mga balita na nagpapatunay na totoo ang mga aswang. Si Lola talaga, nagpapatawa. Ngunit kahit tumatawa si Lito, may bahagi ng kanyang isip na nagtataka kung bakit seryoso ang boses ng kanyang lola. Aba apo, huwag kang magpakumpiyansa. Buti nga pinapaalahanan ka ng iyong lola Rosa. Dahil kung ako sa'yo, maniniwala na lamang ako. Dahil ako, isa rin ako sa mga nakakita na totoo ang mga aswang. Ngunit hindi pa rin matigil sa pagtawa si Lito. Lolo, isa ka pa! Hindi totoo yan Lolo. Huwag kayong magpapaniwala sa mga ganyan. Tsaka kung totoo yan, edi sana laganap na talaga yung mga aswang at wala nang naglalakad ng mga normal na tao ngayon. Siyempre, kung ako yung aswang, uubusin ko na lahat ng mga tao para naman hindi na ako nagtatago sa dilim. Umiling na lamang ang dalawang matanda habang patuloy pa rin sa pagtawa ang kanilang apo na si Lito. Lumipas ang ilang oras, sumapit na ang dilim ng gabing iyon. Marahan na nagpapahinga si Lito sa isang duyan sa ilalim ng mga bituin. Maya-maya naramdaman niyang tila may kakaiba sa kanyang paligid. Tahimik ang kagubatan. Masyadong tahimik. Parang nag-aabang ang buong kalikasan. Grabe naman yung lamig. Tapos napakatahimik. Kahit tunog ng mga kulisap, hindi mo marinig. Pagtatakang salita ni Lito sa kanyang sarili habang minamasdan ang tahimik na kagubatan. Kinabukasan, napag-isip-isipan at napagpasyahan ni Lito na maglibot sa baryo upang makilala ang mga taga rito at mga naninirahan dito. At maranasan na rin ang simpleng pamumuhay, kabaliktaran ng kanyang kinalakihan sa Maynila. Habang naglalakad siya, may mga batang naglalaro ng tumbang preso at mga matatandang nagkikwentuhan sa ilalim ng puno ng mangga. Nakisali siya sa kanilang mga kwento at nakinig, at dito niya narinig ang sari-sariling bersyon ng mga aswang. Ang iba ay nagsasabing nagiging ibon daw ito.
Ang iba naman ay nagiging aso o baboy. Mayroon ding mga nagsasabing kaya nitong magpalit ng anyo bilang tao upang magbalat kayo at makalapit sa kanyang bibiktimahin. Sa gitna ng kwentuhan, may isang matandang lalaki, si Mang Berting, na nagsasalita. Tandaan nyo mga pare, ang aswang ay hindi lamang kwento. Marami nang nagpatunay nito, marami na rin naging biktima, at ang iba pa nga ay napaslang nito. Anya, na parang may bigat ang bawat salitang binibigkas. Sa totoo lang, ako mismo, nasaksiyan ko na at nakita ko na ito. Pero kagaya nga ng mga sabi-sabi, nag-aanyong hayop nga ito. Pero yung nakita ko, normal na tao. Pero yung mga mata nito ay nagbabaga at namumula. Nakakatakot din ang huni nito. Lalong-lalo na ang kanyang mahabang kuko at kakaibang balat. Matapos bigkasin nito ni Mang Berting, ay nagtawanan ang ilan sa mga nakikinig at ang iba pang mga tao na nakaupo sa ilalim ng mangga. Ngunit pansin ni Lito na ang ibang mga tao ay nananatiling tahimik lamang. Tila ay naniniwala sila sa mga sinasabi ng matanda. Sandali lang po, Mang Berting. Kung totoo man po ang sinasabi nyo, bakit hindi nyo pa po ito hinuli nung naaktuhan nyo na? Tanong ni Lito habang kalahating nakangiti, ngunit puno ng pag-aalinlangan ang kanyang muka. Binatilyo, hindi ganun kasimple. Kung papakinggan mo at iisipin mo ang mga larawan sa mga salitang binibigkas namin, ay panigurado kahit ikaw ay matatakot. At isa pa, ang aswang ay magaling magtago. At mas malala pa, maaaring isa ito sa atin. Nakikisalamuha upang magkaroon ng impormasyon sa kanyang susunod na bibiktimahin. Napaisip si Lito, paano kung totoo ang kwento? Paano na lamang kung masaksihan niya rin ang mga nakakatakot na nilalang habang siya ay naninirahan sa kanyang lolo at lola. Ngunit agad niyang pinawi ang takot sa kanyang kaisipan at nagpasya na lamang siyang maglibot sa buong baryo hanggang sa dumilim ang paligid. Makalipas ang ilang oras na kanyang paglilibot, naisipan niyang umuwi na dahil malapit na rin magdilim. Ngunit napansin niyang parang may sumusunod sa kanya. Dali-dali naman siyang lumingon, ngunit wala siyang nakita. Pinabilis niya ang kanyang lakad, ngunit nararamdaman niyang may aninong gumagalaw sa kanyang likuran. Pagdating sa bahay ng kanyang lola at lolo, agad niyang ikinandado ang pinto. Huminga siya ng malalim, pilit pinapakalma ang sarili. Ano kaya yun? Ano kaya yun? Anino? Aswang na kaya yun? Bulong niya sa sarili habang pinapakalma ang kanyang sarili. Hindi niya ito binanggit kay Aling Rosa. Ayaw niyang mag-alala ang matanda. Subalit ang gabing iyon ay hindi maaalintana na mapayapa para kay Lito. Sa kalagitnaan ng kanyang pagtulog, nalimpungatan siya at nagising sa isang tunog ng pagaspas na tila ay parang napakalaking pakpak sa himpapawid. Tumindig ang balahibo niya nang marinig niya ang mahinang pagkaluskos sa bubungan na tila ay may kung anong gumagalaw sa itaas ng bahay. Dahan-dahan naman siyang bumangon at lumapit sa bintana. Mataimtim niyang sinilip ang kapaligiran. Tinignan niya kung may mga hayop na kayang gumawa o bumuo ng tunog na kanyang naririnig. Subalit, sa ilalim ng buwan, may nakita siyang anino ng isang malaking ibon na may malataong mukha. Aswang! Aswang! Totoo nga ang aswang! Natataranta niyang salita
habang ito ay unti-unting umaatras sa sobrang takot. Agad niyang ginising si Aling Rosa. "Lola, may kakaiba po sa labas. Parang aswang." Agad naman nagmulat ng mata si Aling Rosa at sa kabila ng kanyang edad, mabilis siyang tumayo. Kasabay din nun ang pagtayo ng kanyang lolo. "Apo, dalian mo. Kumuha ka ng bawang at asin. Guhitan mo ng krus ang bawat bintana at pinto. Ito ang magiging proteksyon natin para hindi tayo pasukin ng mga aswang." Agad namang ginawa ni Lito ang sinabi ng kanyang lolo, habang si Aling Rosa naman ay nagdadasal ng taimtim. Ang gabing iyon ay puno ng tensyon. Ramdam na ramdam naman ni Lito ang takot sa paligid. Ngunit sa awa ng Diyos, umabot sila hanggang madaling araw na walang nangyayari. Muling pinayuhan ni Aling Rosa ang kanyang apo na makinig ito at huwag labagin ang kanyang payo. Tumango naman si Lito at humingi ng pasensya sa kanyang lola at gayon din sa kanyang lolo. Ngunit bakas pa rin sa kanyang muka ang labis na takot dahil bago ito sa kanya at salungat ito sa kanyang mga paniniwala. Kinabukasan, kumalat ang balita na may isang pamilya sa baryo ang nawalan ng alagang baka at makalipas ang ilang oras ng paglilibot malapit sa lugar kung saan nawala ang baka, natagpuan nila itong walang laman ang katawan. Tuyot na rin ang dugo nito na parang sinipsip ito hanggang sa maubusan ng dugo. At dahil dito, mas lalong naging takot ang mga tao. "Sinasabi ko na nga ba, aswang ang may gawa nito. Bakit ba kasi walang naniniwala tungkol sa mga aswang? Gusto niyo pa bang kayo ang biktimahin nito bago kayo maniwala? Tingnan nyo ang labi ng baka. Hindi yan titigil. Hindi titigil ang halimaw na yon hanggat may mga mabibiktima ito." Bigkas ni Mang Berting sa pangkalahatan. Nanatili naman nakatulala si Lito ng mga oras na yon. Bakas pa rin ang takot sa kanya, lalo na't nasilayan niya na rin na totoo ang mga aswang. Habang tumatagal ang pananatili ni Lito sa Baryo Pilit, mas lalong lumalala ang mga pangyayari. May mga tao nang nawawala sa gabi at ang mga hayop sa paligid ay isa-isa na rin naglalaho. Masisilayan na rin ang iba't ibang bakas ng dugo sa buong Baryo Mapilit. Pilit naman hinahanap ni Lito ang paliwanag o kasagutan sa mga kaliwat kanang nangyayari sa Baryo Pilit. Subalit ang tanging sagot na ibinibigay lamang ng mga tao ay ang aswang nga daw ang gumagawa nito at umuubos sa kanilang mga alagang hayop. Isang gabi, napagdesisyonan ni Lito na bantayan ang paligid. Gusto niyang makita kung totoo nga ang kanyang mga nakita at ang mga aswang ba talaga ang may kagagawa nito sa Baryo Pilit. Dala-dala ni Lito ang isang gulok at lampara. Nagtago siya sa likod ng kanilang barong-barong, nag-aabang. Sa simula, wala siyang nakita kundi ang kadiliman lamang at ang refleksyon galing sa buwan. Ngunit bigla siyang may narinig ng mga yapak sa malayo. Maya-maya pa, habang nakikiramdam siya sa mga oras na iyon, sa liwanag ng lampara ay may tumambad sa kanyang isang aninong dahan-dahang papalapit. Sino yan? Sino yan?" Sigaw niya at pagtatanong. Kasabay nun, itinaas niya ang gulok. Hindi sumagot ang nilalang. Ngunit nakita niyang unti-unti itong nagbabago ng anyo. Mula sa pagiging tao, lumaki ang mga pakpak nito. Humaba ang mga kuko at nagkaroon ng mga pulang mga mata. Aswang! Totoo nga!
Totoo nga ang aswang! Sigaw ni Lito, sabay atras. Agad siyang tumakbo papasok sa barong-barong at isinara ang pinto. Narinig niya ang malakas na pagkalmot sa kahoy ng kanilang pintuan habang nagpipilit namang pumasok ang halimaw. Nagising si Aling Rosa at tumulong sa kanya. Gayon din ang lolo nito. Lito, huwag kang bibitiw sa pananampalataya. Dasalan mo yan. Agad naman sinunod ni Lito ang sinabi ng kanyang lolo. Sinabayan niya sa pagdasal ang kanyang lola Rosa habang patuloy nilang pinipigilan ang pagpasok ng halimaw. Magdamag nilang nilabanan ang halimaw sa pamamagitan ng dasal at paglagay ng bawang sa lahat ng sulok ng barong-barong. Ngunit sa hindi inaasahan, nabuwal ang tatlo sa kanilang pagpigil na makapasok ang halimaw. Agad naman dumungaw ang halimaw. Kitang-kita ng tatlo ang mga mata nitong nanglilisik at pulang-pula. Agad naman tumakbo si Lito para kunin at damputin ang nahulog na gulok. Pinigwasan niya ang halimaw. Nasugatan ito, hindi lang sa kamay na dumudukot sa maliit na butas, gayon din ng mukha nito. Lito, kunin mo ang asin at ipahid mo sa gulok. Sigurado ako, Apo, mas masasaktan siya kung may asin ang gulok na tatama sa kanya. Hindi na nagdalawang isip si Lito. Agad niyang pinahid ang mga asin na nasa lapag at sabay isinaksak ito sa tagiliran ng aswang. At agad naman napahiyaw ang halimaw na sobrang lakas. Halos mabingi ang tatlo nung narinig ito. Maya-maya pa, unti-unti nang naging mahinahon ang kapaligiran. Tila ay naglaho na ang halimaw. Ngunit hindi nagpakumpiyansa ang tatlo. Nagpresenta na lamang si Lito na magbabantay para makapagpahinga na ang kanyang lolo at lola. Nang sumikat na ang araw, ramdam pa rin nila ang panganib na bumabalot sa baryo. Alam nilang babalik ito at gagawa ito ng paraan para makapaghiganti sa ginawa ni Lito. Nagtulungan ang buong baryo upang labanan ang halimaw. Gumawa sila ng iba't ibang bitag at nagsagawa ng sama-samang dasal. Ngunit sa kabila ng kanilang paghahanda, isa-isang naglaho ang mga tao tuwing sumasapit ang gabi. Hindi malaman ni Lito kung kanino siya dapat magtiwala. Ngunit sa huli, napagtanto niya ang isang nakakatakot na katotohanan. Maaring ang aswang ay nasa mismong baryo nila, nagpapanggap bilang isa sa kanila at nakikisalamuha para malaman ang mga hakbang na kanilang ginagawa. Sa dulo ng kanyang pananatili, natuklasan ni Lito ang lihim. Isang gabi, habang naglalakad siya sa kagubatan, nakita niya ang isang tao na pamilyar sa kanya. Si Mang Berting, na unti-unting nagpapalit ng anyo sa ilalim ng puno ng balite. Hindi siya makapaniwala. Ang matagal nang naninirahan sa baryo at ang matandang nagbibigay ng paalala sa lahat ay ang aswang na kanilang kinakatakutan. Dahan-dahan siyang umatras, ngunit natapakan niya ang isang tuyong ng sanga. Napalingon si Mang Berting at nagtagpo ang kanilang mga mata. "Nakita mo na?" sabi ni Mang Berting. Ang boses niya ay parang umaalingaw-ngaw. Lito. Akala mo ba matatakasan mo ang ganitong kadiliman?" Huwag kang lumapit! Sigaw ni Lito na nanginginig habang hawak-hawak ang gulok. Hindi mo ako masisindak! Subukan mo lumapit.
Hindi lang yung ginawa ko sa'yo dati, yung mararanasan mo. Tinatakot mo ba ako, Lito? Huwag mong kalimutan, unti-unting nalalagas ang mga tao dito sa Baryo Pilit. Baka gusto mo, isama na kita, Lito. Hindi mo magagawa yan. Lalaban ako. Hindi ako papayag na isa ako sa mga mabiktima mo. Matapang na pananalita ni Lito. Sa gabing iyon, nagkaroon ng matinding laban sa pagitan ni Lito at ni Mang Berting na aswang. Ginamit ni Lito ang lahat ng kanyang natutunan at nalaman mula sa kanyang lola at sa kanyang lolo. At gayon din sa mga tao sa baryo upang mapatay daw ang halimaw. Nagsisisigaw si Lito sa gitna ng laban. Walang makakapanaig sa liwanag ng Diyos, tandaan mo yan, Mang Berting. Hindi mananalo ang kasamaan. Tanging ang Diyos lamang ang liwanag at kayong kadiliman ay mapupuksa. Ngunit habang nagsasalita si Lito, agaran namang sumugod ang aswang. Buti na lamang ay nakailag si Lito sa mga pag-atake nito. Sa mga ilang sandali, paunti-unti nang nangihina si Lito. Gayon din ang aswang dahil sa dami ng natamo nilang sugat sa kanilang pagtutunggali. Napatitig si Lito sa aswang. Naisip nito na kung hindi niya pa ibubuhos ang kanyang lakas sa isang bitaw, ay baka hindi na siya makabalik sa kanilang barong-barong. Kaya naman, nung napansin niyang susugod na muli ang aswang, binuhos niya na ang buong lakas niya sa paghataw ng gulok sa liig ng aswang. At sa di ano-ano, nagtagumpay nga ito. Napugutan ng aswang ng mga oras na yon at unti-unti na itong bumagsak sa lupa. Pinagmasdan ito ni Lito. Nakita niya na unti-unti na rin bumabalik ang kulay at ang balat nito sa normal na tao. Mang Berting, kung hindi lang sana kayo gumawa ng ganitong kasalanan, hanggang ngayon siguro, nakakatapak ka pa rin sa magandang nilikhang mundo sa atin ng Panginoon. Nagtagumpay si Lito sa kanilang pagduelo ni Mang Berting at siya ay nakabalik sa kanilang barong-barong, ngunit duguan pero buhay. Ngunit alam niyang hindi doon natatapos ang lahat. Ang kwento ng aswang ay hindi lamang kwento. Ito ay ang realidad na patuloy na nagtatago sa dilim, naghihintay ng susunod nitong bibiktimahin. Makalipas ang ilang araw, nanatili pa rin ang pangamba sa Baryo Pilit sa kabila ng tagumpay ni Lito laban kay Mang Berting. Hindi nawawala ang takot ng mga tao, pero ang takot na kanilang nararamdaman ay naging susi para sa muling pagbangon ng Baryo Pilit. Isang gabi, habang nasa gitna ng pagtulog ang mga tao sa baryo, muli silang nakarinig ng kakaibang tunog sa kagubatan, ang mga malalakas na alulong at kakaibang huni na nanggagaling sa kagubatan, at gayon din ang mga pagaspas ng pakpak at ang mabibilis na yabag ng mga paa ay muling pumupuno ng takot sa tahimik na gabi. Nagtipon-tipon naman ang mga tao sa gitna ng baryo. Bitbit ang kanilang mga lampara, gulok at ang mga dasal. Bakit ganito? Akala namin tapos na. Sigaw ng isang residente. Agad naman nagsalita si Aling Rosa na hindi pa daw tapos, habang hawak-hawak nito ang rosaryo. Ika pa niya, ang pagkamatay ni Mang Berting ay maaring nagdala ng mas malaking panganib. Napaisip din ng iba na maaring si Mang Berting lamang ang pumipigil sa mas maraming aswang na pumasok sa Baryo Pilit. Ngayon na wala na siya, tila ay nagtipon-tipon ang mas malalakas at mas mabangis na halimaw
upang sakupin ang baryo Pilit. Dahan-dahan naman lumapit si Lito sa harapan ng mga tao. Hindi natin pwedeng hayaan sirain nila ang ating baryo. Magkaisa tayo. Kailangan lang natin lumaban ng may pagtutulungan. Lagi niyong tatandaan, makapangyarihan ng Panginoon. Hindi tayo bibitawan ng Panginoon para sa ganitong sitwasyon. Sa pangungunan ni Lito, nagplano ang mga tao ng isang huling pagsalakay laban sa mga halimaw. Gumawa sila ng malaking bitag sa paligid ng baryo. Ginamit din ang mga natitirang bawang at asin at ang mga anting-anting na ipinasa mula sa kanilang mga ninuno. Nagtipon-tipon din ang mga kababaihan upang magtuon ng isang malakihang pagdadasal. Humingi sila ng proteksyon at lakas sa Panginoon bago nila simulan ang malakihang pagsalakay. Pagdating ng hating gabi, dumating ang mga aswang at halimaw. Hindi lang isa o dalawa, kundi isang hukbo o tribo ng mga halimaw ang bumalot sa buong baryo. Ang ilan ay mga may malalaking pakpak, ang mangilan-ngilan naman ay may matatalim na ngipin, at ang iba naman naglalaway habang naglalakad sa lupa. Ngunit sa kabila ng takot ng mga tao at ng mga naninirahan sa baryo Pilit, ay hindi sila nagpasindak sa mga halimaw na nasa kanilang harapan. Agad sumigaw si Lito ng isang hudyat para buksan nila ang isang malaking bitag. Nagbagsakan ang mga halimaw sa mga hukay na kanilang ginawa at natusok ang mga halimaw sa mga matutulis na kawayan. Ang mga nasa itas naman ay binato ng mga asin at tinusok ng mga gulok. Hindi sila umatras kahit na marami sa kanila ang nasugatan na. Sa gitna ng laban, naramdaman ni Lito ang matinding pagod. Ngunit hindi siya bumitaw. Nais niyang protektahan ang baryo, ang kanyang lola at ang kanyang lolo. Gayon din ang mga tao na kanyang minahal sa kabila ng maikling panahon na kanyang pananatili doon. Magdamag ang naging laban ng magkabilang panig hanggang sa sumikat na ang araw at unti-unting naglaho ang mga aswang. Ang baryo ay puno na ng dugo, ngunit ang kanilang tapang at pagkakaisa ang nagligtas sa kanila. Sa wakas, bumalik ang katahimikan sa baryo, ngunit alam nilang hindi pa rin sila maaaring magpabaya. Ang kwento ng aswang ay babala na kailanman ay hindi mawawala ang dilim. Ngunit sa bawat sulok ng kadiliman, mayroong liwanag na nagbabantay. Lumipas ang ilang araw matapos mapatay ni Lito si Mang Berting at ang digmaan na nangyari sa baryo Mapilit, ay dumating na ang oras at araw na kailangan niya nang umuwi sa Kamaynilaan. Agad naman itong kumalat sa buong baryo Mapilit. Nagdagsaan ng mga tao sa harapan ng barong-barong ni Lola Rosa, habang si Lito ay unti-unting papalabas rito. Nagpasalamat ang taong bayan sa pamilya ni Lola Rosa at gayon din kay Lito na nagbigay ng determinasyon sa kanila na lumaban at huwag matakot. Simula noon, hindi na nangamba ang baryo Mapilit. May mangilan-ngilan na paglusob ng mga aswang, pero hindi pa rin nila ito masakop-sakop dahil ang baryong Mapilit ay pinipilit na bumangon at hindi nagpapadaig sa kadiliman. Wakas. Exeter Story.